Hi! Welcome to day 3 of my completely free UPCAT review. As you can see, this is the mathematics portion and yan ang didiscuss natin ngayon. Again, let me introduce myself. Hi, I'm Akim. I'm currently studying BS Biology here in UPLB and I made these free reviews para lahat kayo ay may fighting chance na makapasa sa UP. And again guys, these reviews are designed for cramming only. So we won't go into deep diving the topics, but rather, ang gusto kong gawin is palakasin muna yung fundamentals nyo para you can self-review on your own. Kasi I already provided these resources and other external links such as yung pinrovide ko dun sa nag-blow up na video ko na reviewers na for free lang naman. So I'm expecting na kaya nyong mag self-review and gagamitin nyo tong videos na to guide you in reviewing those. Okay? So, let's start na. Again, this is the mathematics portion. Last time, sa day 2, ang diniscuss natin ay fractions, percentages, decimals, ratios, and proportion, etc. Ngayon naman, ang didiscuss natin sa math ay algebraic expressions, exponents, and logarithms. Okay. As said here, this video bridges arithmetic into algebra proper kasi yun yung day 1 natin, di ba? Okay. So, mag-start na tayo dito sa algebraic expressions. So, sa algebra, ang may tatlo kang kailangan malaman na terms. Variables, constants, and coefficients. As may mga kailangan ka rin gawin, which is translating a sentence into algebra. Okay, so let's discuss that. First, i-define muna natin itong tatlong to. Itong variables, constants, and coefficients. Basically, guys, ang variables, ito ay letters. Halimbawa, X or Y, di ba? Sa algebra, lagi nyo makikita yan. And kung bobo kayo sa math like me, malalaman nyo yan na minsan, nagtataka kayo kung ano ba talaga yung X or Y na yan. Well, ngayon, explain ko. Basically, isipin nyo lang yung variables na yan, yung mga letters na yan, as a mask na tinatago yung totoong number. So, ang goal sa algebra, guys, is basically ma-unmask nyo yung mga letter na yan. Kasi di ba lagi sinasabi find x. Yan yung sinasabi doon. So, ayan, kapag nakikita yung x equals 3, ganyan. Para siyang maskara lang. Yan yung variables. Ngayon, ang constants naman is numbers to na hindi nababago. Halimbawa, 4. Kaya kasi to variable kasi by the term vary, ibig sabihin changeable, nababago. Ang constant hindi nababago kasi lagi siyang 4. 4 lang siya lagi. Okay, halimbawa lang yan ha. And ang coefficient naman or numerical coefficient is kapag ganito, ito tawag dyan coefficient. Ibig sabihin lang nan is 3x. So, para ma-absorb niyan, let's put this to practice. Halimbawa, x plus 4 is equal to 7. Oh, ang gagawin nyo lang dyan, is basta ano yun x equals 3 na agad yan. Kasi 3 plus 4 is equal to 7. Ganyan. Or, pwede nyo itong gawin, no? Siguro, ito ay something na nalilito din kayo. Itong transposal method na to. Very basic lang, pero what my aim is to build your fundamentals para makapag-aral kayo, guys, on your own. Ayan. Ang ginagawa kasi, guys, kung nalilito pa kayo sa ganito, ganito talaga yan. Ang mangyayari dyan, x is equal to 7 minus 4. Diba yan yung ginagawa? Is equal to 3. Ganyan yung approach. Pero, siguro nakakalimutan nyo na since matagal na tinuro. Pero ang property talaga dyan is ganito. Ang kailangan mong gawin dyan is, ang gusto mo, maging mag-isa lang tong x na to. Ang gusto mo is ma-isolate siya. Siguro lagi nyo rin, kung bobo kayo nga kayo sa math like me, siguro lagi nyo rin naririnig yung word na isolate tas hindi nyo alam kung bakit pa kailangan i-isolate to. Ano ba kasi yun? Ang gagawin nyo lang is ganito. Diba? Halimbawa, ayan, x plus 4 is equal to 7. Diba? Ang gusto mo nga is maging mag-isa lang tong x. Ang gagawin mo is dapat wala siyang katabi. Ibig sabihin, kung wala siyang katabi, dapat 0 yung katabi niya. And guys, tanong ko sa inyo, siguro kaya nyo na to sagutin. Paano to magiging 0? Paano ito magiging 0 itong plus 4 na to? Ang gawin nyo, kailangan nyo mag-minus ng 4. Kailangan nyo mag-minus ng 4 para maging 0. So, ang mangyayari is may x plus 0 is equal to 7. Diba? Pero, guys, ito ang importante dyan. Kapag may gawin kayo sa bandang equation na to, dapat
gawin nyo rin yon sa bandang equation na to. Ibig sabihin, since nag-minus 4 ka dyan, maminusan mo rin yan ng 4. Ibig sabihin, x is equal to 7 minus 4 is equal to 3. Ibig sabihin, x is equal to 3. Ganun lang siya kasimple. Itong property na to is dito ko natutunan yung pagta-transpose kasi sobrang nalilito pa ako dito nung since hanggang grade 12. Kasi hindi ko alam na, ganito pala yung property. Pero siguro guys, by watching this, kung katulad ko kayong bobo sa math, siguro na-enlighten kayo na, ganun pala yun. Kaya pala nalilipat, ganun pala siya nalilipat. Ganun siya guys. Kailangan is maging walang katabi yung x. Yun yung goal mo, isolate. Lagi nyo tatak sa isipan nyo yan, isolate. Lagi nyo isolate yung variable para malaman nyo kung ano siya. Ganun siya guys, okay? Okay, so next topic tayo. Ang next topic naman natin is yung pagko-convert ng sentence into algebra. Kasi 'di ba may mga ganoon sa mga word, so lalo na sa mga word problem, kailangan marunong kayong mag-convert ng sentence from a word problem into algebra. And para magawa niyo 'yun, kailangan niyo muna malaman yung mga keywords. Kasi 'di ba meron tayong 4 basic operations which are addition, subtraction, multiplication, and division. Kailangan niyo malaman yung mga keywords sa sentences na nag-signal ng mga operation na yan. First is addition. Guys, ang addition, sinisignal yan ng mga word na sum, plus, increase by, more than, total. Ibig sabihin, kapag marinig niyo yung mga yan, addition yung operation na gusto niyang gawin. Kapag naman subtraction, difference, decreased by, subtracted from. Yun, or minus. Order matters. Order matters dito sa subtracted from kasi guys, dapat din isa pa to, dapat marunong ka mag-English para matuto ka ng math. Kasi subtracted from, ibig sabihin, dun sa number mo na yon binawas. Sa Tagalog, binawas mula sa. Ganon. Okay? Ibig sabihin, 3 was subtracted from 7. 3 was subtracted. Pangsulat ko, from 7. Hindi yan 3 minus 7. Kasi dapat maintindihan mo na, itatagalog mo, 3 ay binawas mula sa 7. Ibig sabihin, 7 minus 3. Kaya dapat marunong kayong umintindi ng basic English. Or i-translate nyo sa Tagalog para mas madalian kayo. Ito naman yung keyword sa multiplication. Product, twice, thrice, of, times. Basta marinig yan, multiplication yan. Ito naman sa division. Quotient, ratio, split equally. By the way guys, itong teaching guide na to or itong learning material na to, I'm providing this kung gusto nyo. Even though I'm flashing it sa screen, I'm assuming na mas maganda pa rin kung meron kayong sarili nyong kopya. And actually, I've been giving this away for free pero medyo nalulugi kasi ako sa totoo lang because I haven't been seeing much donations lately. So, I might have to tag a price on it. Siguro kahit 50 pesos lang. Well, sa 50 pesos naman na yun is very sulit na kasi I'm uploading learning materials and mock exams as well as the scheduled curriculum para sa inyong lahat. So, hindi ka nalugi doon. Sulit na 50 lang eh. Ginagastos nga ng iba sa learning materials. 10K. 5K sa ibang Rebsen. Ito, libre lang, di ba? Okay. So, ayun, kung gusto niyo makuha tong mga learning material na to, message me on IG, nakapin yun sa aking bio dito sa TikTok na to, and I'll gladly sell it to you for 450 pesos, okay? So, back to the topic. May example dito, translate 18 minus a number is 5 into an algebraic expression, then evaluate, okay. 18 minus a number is 5. Ibig sabihin lang nan, 18 minus a number, 18 minus a number, ibig sabihin, hindi in-specify kung ano yung number na yon. So, anong gagawin mo? Gagamit ka ng variable. Kumari x is equal to 5. Expressions pa lang tayo pero try natin to solve. Guys, ang mangyayari dyan is ganito. Katulad ng tinuro ko kanina.
ang gusto mo gawin is ma-isolate tong x, di ba? Gusto mo ma-isolate to. Ang gagawin mo dito is, ang gagawin mo dyan is, sige, challenge ko sa'yo. Challenge ko kayo pala. Gawin nyo yan. Dapat ma-figure out nyo yan. Okay? Dapat marunong na kayo mag-evaluate ng basic algebraic equations. Like that. Eh. Ngayon, tapos ito, evaluate 5x minus 3 if x equals 4. Ayan, itong mga example na to, try nyo na lang to kasi pwede naman to screenshot kung gusto nyo. Ayan. Ngayon, number 2 na tayo sa exponents. Laws of exponents naman. An exponent tells you how many times a base is multiplied by itself. Halimbawa, in x cubed, the base x is used as a factor 3 times. Ibig sabihin, guys, ito, siguro alam nyo na to. Ang exponents lang basically is x cubed. Ang translation lang nan, x times x times x. Itong dot na yan, multiplication sign yan, ha. Ayan, multiplication sign tong dot na yan. Kasi x na yan, eh. Ano ba ginagamit sa multiplication lagi? X. Eh di, gumamit tayo na iba symbol. Ayan, dot na lang. X times x times x. Ganyan lang yan. Yan ang ibig sabihin ng exponent. Rather than expanding every expression by hand, 7 laws let students simplify instantly. Ito yung mga laws of exponents. Ang 7 laws na to ay itong mga nakasulat dito. Product rule, quotient rule, power of a product, slash quotient rule, zero exponent rule, and negative exponent rule. Okay, so product rule is multiplying same bases means you add the exponents. Ibig sabihin, ito ibig sabihin niya, guys. Ayan. Siguro, kung medyo bobo ka sa math like me, siguro nalilito ka kung ano ba yan, bakit kasi pa letters. So, edi gawin nating numbers para mas madali kayo matuto. Kasi ang goal ko nga is magets nyo. Fundamentals ang binibuild ko sa inyo, hindi yung expertise. Hindi yung mastery nyo sa subjects na to. Dapat matuto kayo ng mga ganito. Okay. Ibig sabihin nan, so sabi, di ba, multiplying same bases means you add the exponents. Guys, ang base, ito yung tinutukoy na base. Opya. Etong x, base yan. Multiplying the same bases. Ibig sabihin, same base sila kasi x to. Pero kung y yan, iba na yung rule. So, ibig sabihin, parang ganito. 2 raised to 2 times 2 raised to 3 is equal to 2 raised to 2 plus 3 is equal to 5. So, magiging 2 raised to 5. Ganun lang yung product rule. Quotient rule naman is dividing same bases means you subtract exponents. Ibig sabihin lang, ito siguro mas maganda kong i-associate nito. Commonly, sa rules na yan, kapag multiplication, i-add mo yung base. Kapag naman, yung exponent. Kapag naman kapag naman division, isusubtract nyo naman yung exponent. So, ibig sabihin, halimbawa, ito, nakalagay dyan. Same logic lang, guys. Ganun lang din. Power rule. A power raised to another power means you multiply exponents. Kasi, guys, ang mga upcat kasi, tsaka mock exams ay mahilig sa mga ganto, sa mga dapat alam mo yung rules. Like yung itong laws of exponents, dapat alam mo yung laws na yon. Kasi mahilig sila mag-evaluate ng mga ganyan. So, dapat matutunan nyo yung basics na to kahit na parang hirap niya sa ulan, pero kailangan nyo. And pinapadali ko sa inyo, 'di ba? Kaya ayun, sana magets nyo. Ibig sabihin lang nan, parang ganito. Kumbaga, parang ganito siya. Ito yan, guys. Power rule. So, discuss na natin addition, product rule, quotient rule, and ito naman, power rule. Parang ganyan, no? Ayan, diba nakalagay sa letter. So, i-translate natin siya into numbers. Kumbaga, 2 raised to 3 is raised to 4. Parang ganyan. Ang gagawin nyo muna is, i-multiply nyo muna to. So, 3 times 4, 12. So, may 2 raised to 12. Ganun. Ito, tinan nyo to. Kaya to nakalagay AB.
Kasi, guys, kapag kasi magkadikit ang dalawang ganyan, ang dalawang variable, ibig sabihin multiplication yan, kung di nyo pa alam. Ha? O, hindi may natutunan naman kayo. Power of a product / quotient rule, distribute the outside exponent to every factor inside. Kung ganyan, halimbawa, ayan o, kita nyo to, magkadikit na variable, ibig sabihin, kumbaga, parang ganito, kumbaga, 2 times 3. Tapos, raised by raised by 4. Ang gagawin nyo muna dyan, hindi, mag-apply lang pala siya kung variables. Kung variables lang pala siya mag-apply. Halimbawa, ayun nga, ang mangyayari is, ito, ganyan lang. I-distribute mo lang to, magkakaroon ng A dito, magkakaroon ng A dito. Kung variables lang yan mag-apply, kasi tandaan nyo ang PEMDAS. Parenthesis muna. Kung variables lang mag-apply yan. Kasi kung numbers, multiply mo muna talaga siya. Pero kung letters lang, di pwede mo gawin. Kasi wala ka namang mamumultiply kung letter 'di ba? Pero kung numbers, mamumultiply mo, magkakaroon ka ng specific number. Okay? Okay, so sunod naman is zero exponent rule. Any non-zero base to the power of 0 to the power 0 is always 1. Ibig sabihin, kahit, halimbawa, 2 raised to 0, laging 1 yan. Kahit pa sabihin natin 2,000, ay, ano ba yan? Awan ko 200,000, and raised to 0 mo, 1 pa rin yan. Ganon. Basta ito tandaan nyo, kapag raised to 0, 1 ang sagot. Okay. And negative exponent rule. A negative exponent means flip to the reciprocal and make the exponent positive. Oh, parang ganito lang. Ito yung representation niya. Burahin nga natin ta. Ito yung representation niya. I-translate natin siya into numbers, kumbaga 3 raised to negative 4. Para matranslate mo yan, ang gagawin mo is 1 over 3 raised to 4. Ang sabi, i-flip mo. Kasi, what do you mean by flip? Bakit flip? Kasi, guys, lahat ng numbers, automatic, meron niyang meron niyang over 1. Kasi, 2 divided by 1, that's always 2, di ba? Kaya, lahat ng numbers, guys, isipin nyo, may over 1 sila automatic. Kaya kapag sinabing flip, ibig sabihin, ginawa mong 1/2, yan yung reciprocal. Okay? Tandaan nyo, lahat ng numbers may over 1 yun. Okay. So, ibig sabihin, again, kung yun nga, 3 raised to negative 4, ang gagawin mo is 1, kasi nga, may over 1 yan dyan, di ba? Ngayon mo is 1 over 3 raised to 4. Kasi sabi niya, gawin mo daw positive yung exponent pagkatapos. Ganun siya. And siguro na-encounter nyo na to sa often sa Pascal, sa basic calculus. Kasi lagi silang may ganyan. 'Di ba? 4 yan 3 raised to 4 yan and then 34. Pero ayun, so again, ang rules natin is product rule, quotient rule, power of a product, and ay yung zero exponent rule, pati yung negative exponent rule. Okay. Etong mga rules na to is nag-apply lang when the bases match. You can never combine exponents on different bases. Ibig sabihin, hindi daw pwedeng, kapag magkaiba daw yung base, yung ganito, hindi daw magko-combine yung exponents. Okay? Ayun, sabi dito, never leave a negative exponent in the final answer. Always simplify. Kapag, halimbawa, marunong na kayo mag-math, tapos nakita nyo, shit, may negative exponent pa. Gawin nyo muna yung rule na yon. Flip, and then gawin mong positive yung exponent. Ganun. Okay. So, ayan, tinuro ko lang, I'm assuming na you can self-review this because I've already provided resources para matuto rin kayo. Okay. Next is logarithms. A logarithm is simply the reverse. Ayan guys, kung gusto niyo makuha to, kung gusto niyo makuha tong learning material na to and from previous days then kindly message me on my IG. The IG name is pinned on my bio. Guys, hindi yung personal account ko yung Kimasen. KIMASCEN _
doon kayo mag-PM kasi yung business account ko yun eh, yung kay Masen. Wag sa personal account ko. Okay? Pwede rin sa FB page ko kung gusto nyo. Same name lang. Oh, ayan no, kasi dito sa learning materials ito may mga examples din eh. Kaya very good kung kakayanin yung mag-avail. 50 lang naman, siguro may 50 naman kayo, mangupit na lang kayo sa mga magulang nyo. Okay, so 3, logarithms. A logarithm is simply the reverse question of an exponent. Instead of asking, what do I get when I raise this base to this power? Instead of asking, what do I get when I raise this base to this power, imbis, sabi dito, imbis na tanungin kung anong makukuha mo sa ganyan, ang tinatanong niya is, to what power must I raise this base to get this number? In Tagalog, Tagalogin natin para mas maintindihan mo. Imbis na sinasabi niya, ano kaya magiging imbis na sinasabi nito, kasi 'di ba ganito kapag exponent, 'di ba? Imbis na tanungin sa logarithms, imbis na ang tanong ay ano kaya makukuha ko kung gawin ko 'to? Kasi 4, 'di ba? Ang tinatanong is to what power must I raise this base to get this number? Ang tinatanong is ano kayang kailangan kong exponent power dito para makuha 'to? Ganon ang logarithms. Basically, kabaliktaran siya ng exponents. Ayan, no? Reverse question. Ganon. Kumbaga, ayan. Ang hinahanap mo dito, ang x, di ba? Ang x is lagi mo yung hinahanap. So, anything you're solving is basically considered x. Kumbaga, ganyan yung exponents, di ba? Kasi, ano kayang hinahanap ko dito? Kapag itong base na to, kasi this is called base, this is called the power on exponent, sabi niya, kapag kaya erase ko tong base na to, sa power na to, ano kaya makukuha ko dito? Ganon ang tanong sa exponents. Pero sa logarithms, ang tanong ay ganito. Base, hindi, 4. Kumari 4. Ayan. Basically, ganyan yung tinatanong. Ano kayang kailangan, para makuha tong number na to, ano kayang number ang kailangan ko erase sa number na to? Ganon. Okay, kung hindi nyo nagigets yun, you can always replay, process nyo yung utak nyo para nagkakaintindihan tayo. Don't worry guys, patapos na to mathematics portion na to. Sabi dito, the statement log bx is equal to y is just another way of writing b raised to y equals x minus the base b. The argument x and the exponent y simply trade places between the two forms. Two special bases get their own shorthand. A common logarithm has an unwritten base of 10. Ibig sabihin, log 100 means log 10. Yan, ganyan siya. 100. Guys, kapag log, ibig sabihin lagi siyang may 10 dito. Kapag wala nakalagay. Ganun. And the natural logarithm has a base of Euler's number. Ayan, no, is equal to 2.718. Ayun yung ln x eh. Ayan, no. So, ito na ln. Ito na ln instead of log. 3 properties let students expand or combine logarithms exactly like exponents. The product property, the quotient property, and the power property. So, ito yung key points na kailangan nyong matandaan. Itong mga to. Ayan. Kung gusto nyo na i-explain pa to, then I'll just make a separate video about it. Pero siguro mag-gets nyo na kasi in-explain ko na rin yung sa exponents. Ayun, so again, ayan, may teaching analogies din dito para mas mag-gets nyo siya. Kasi, ayan no, may mga teaching analogy dyan. Baka mas mag-gets nyo kung nag-self-review kayo. Tapos may mga examples din na nakalagay dito sa teaching guide na to, sa learning material na to. So, ayun guys, so it would really be advantageous to you kung mag-avail kayo kasi mura lang naman siya, 50 pesos lang. And I'm sorry din kung nagkukulang man ako sa pagtuturo sa inyo kasi again, this is not a deep dive of the lessons. This is only for cramming. Ibig sabihin, binibuild ko lang yung fundamentals nyo. Tinuturo ko lang yung pinaka-basic na kailangan nyo malaman para magkaroon kayo ng fighting chance sa UPCAT. And the rest is up to you.
Basically, what I'm doing is I'm guiding you to what you need to study, when you should study it, what you should focus on. I'm sharing my own experiences sa UPCAT para alam nyo kung ano yung dapat nyo talagang aralin and kung ano talaga yung hindi nyo masyado dapat aralin. Ang suggestion ko for this topic is i-review nyo talaga yung properties ng algebra, pati yung laws ng exponents and ng logarithms. Yung logarithms kahit hindi na masyado. Kasi makikita nyo sa mga online gurus na, oy, solve this problem, lalabas sa UPCAT yan. Most likely hindi. Pero dapat marunong pa rin kayo. It's your choice, okay? So, pero guys, again, hindi nga tayo nagdi-deep dive dito. Pero kung gusto nyo na nagdi-deep dive tayo sa mga topic nito kasi interested kayo, gusto nyo matuto sa mga pinagsasabi ko, gusto nyo matutunan, gusto nyo makasolve ng mga complex equations, ng mga may hirap na science topics or math problems, then I have an UPCAT bundle. The price is 999. Ang deal doon is ituturo ko sa inyo personally, like personalized siya yung pagtuturo ko sa inyo, and it's tailored to your liking. Like yung teaching style ko is tailored to your liking. You get the opportunity to contact me anytime, anywhere. Magko-call tayo kapag may hindi ka gets. Tapos lahat ng learning materials ko, lahat ng reviewers na ginamit ko, ibibigay ko sa'yo. Ang presyo nun is 999 and kung gusto nyo mag-avail, just DM me on my IG. O kung broke man kayo, edi just stick with these free reviewers and self-review because you'll build yourself more that way, okay? Yun lang guys for this video. Wait for the science portion of day 3. And sorry na ngayon lang ako nakapag-upload kasi nasa outing ako kahapon. Yun lang, bye-bye!